aso, pusa o ibon. Yan ang kadalasang mga alaga natin sa bahay. Pero kakaiba ang bahay na ito ni Gino sa Calamba, Laguna. Dahil ang ginawa niyang pets, hindi pang karaniwan. Ang naninirahan lang naman dito, wild animals! Yay! At ang paborito raw ni Gino sa lahat, ang mga alaga niyang tiger! Roar! Ang 37-year-old na si Gino, hindi pa naman daw pamilyado. Pero ang itinuturing niyang mga anak, hindi tao, kundi tigers. Magandang gabi mga kaibigan. O ayan, meet Kiara, may baby tiger. At literal na pinapadede pa niya ang mga ito. Grabe ang dedication. Nagsimula akong ma-inlove actually sa tiger taong 2022. Ang mga ganitong klase ng hayop ay nangangailangan ng espesyal na pagkalinga. Dahil unang-una, kinuha mo sila sa magulang, so kailangan nila ng proper attention. Kailangan mong bigyan ng tamang gatas. May oras yan bawat pagpapakain mo. At dahil imagine, 15 days old, kukuhanin mo na siya para ma-tame mo o masanay siya sa mga tao. Pati tuloy ang mga alaga niyang aso. Nagselos na noon sa cub o baby tiger na si Kiara. Sa kwarto niya, ito, natutulog at may sarili pang higaan. Favoritism yarn. Si Kiara ngayon ay going 15 months old. Si Kiara yung tiger na kauna-unahan na ni-raise ko simula baby. Bukod kay Kiara, may tatlo pang alagang tiger si Gino. Nariyan ang 2 and 3-year-old Bengal tigers na sina Jack at Jill. Pati na ang male Bengal tiger na si Ade na iniregalo pa raw sa kanya. Bred in captivity ang tiger si Gino na natanggap niya mula sa isang licensed breeder. Don't worry dahil may lisensya si Gino mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para mag-alaga ng tigers. In fact, katatapos lang daw ng random inspection ng DENR last week para i-check kung nasa maayos na pangangalaga ang tigers. Bukod sa mga tiger, meron din siyang iba't ibang species ng parrots. Bearded dragon, alligator snapping turtle, buhaya, usa, at kabayo. Kaya ang bahay niya, literal na naging mini zoo na. Well, papasa naman talagang zoo o animal farm sa laki nitong 2.7 hectares. Hilig ko talaga, simula nung bata pa akong mag-alaga ng mga hayop. Kaya nung nagkaroon ako ng chance na kaya ko na silang kuhanin at kolektahin, inisa-isa ko sila. Yung total number of animals sa farm ko siguro nasa 200 plus, around 40 to 50 species ang nandito. Ang pinaka-iingat-ingatang alaga ni Gino, ang fur baby niyang exotic bully na nagkakahalaga lang naman ng milyon. Wow! Yes mga kaaha, kumagat si Gino sa presyo nitong 10 million pesos, daig pa ang halaga ng bahay at lupa. Si Urus kaya ganun kamahal kasi keeper yan. Ibig sabihin, not for sale. Dahil sa kagandahan ng asong ito, kumpleto yung katawan niya, may buntot, bago yung kulay na tinatawag ng mga panahon na yon. Kaya nagkaroon siya ng value na ganun. Kumbaga, binili mo siya doon sa magulang na which is hindi naman siya for sale. Kaya naging ganun ang kanyang presyo. Ang exotic bully, mas malaki ang ulo nila, mas maliit sila. Mas malaki ang katawan, malapad, mas muscular siya at yung lakad niya medyo macho. Malambing sila. Doon sa itsura nila na akala natin na sila ay masungit, pero hindi, very gentle sila. Napakabait na aso. Kung anong dami ng mga alaga, ganoon din kalaki ang responsibilidad ng pag-aalaga nito. Gaya na lang ng simpleng pagpapakain. Sa tigers pa lang, umabot na ng 40 kilos ng manok ang nauubos nila kada araw. O tig 10 kilo bawat isa. Kumakain sila sa umaga, kasama yung pagpapalit ng tubig na malinis kasi mahilig ang tiger maligo. And then sa hapon, nagbibigay din kami ng pagkain, siguro mga around 6 to 7 p.m. Sa tiger ko, ang pinakamalaki si Jack. Siya din yung kauna-unahang tiger dito. So ngayon, napakalaki na niya, napakalakas kumain. Nagkukonsume siya ng 10 hanggang 20 kilo a day ng meat. Sa lakas kumain ni Jack, naihahambing ito sa isang mythical creature mula sa Maranao folktale.